Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Alam niyo po, ito po isang napakagandang araw para sa akin po, no? Kasi na-witness ko po yung aking bunso, which is 2 years old, nag-attend ng Christmas party. No? Napakasaya na hindi matanggal sa kanyang mga labi ang ngiti. Ang tanong ko po ay ganito, habang po ba tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoon, ganun po rin po ba ang ating nararamdaman, ang ating nararanasan simula nung nakilala natin siya, kung kailan yung unang-una natin siya nakilala at ngayon na medyo tumatagal na tayo sa pananampalataya sa Kanya. Painit po ba tayo or palamig? Yan ang tanong na gusto kong iwanan sa ating lahat sa araw na ito. Pero bago po tayo magsimula sa ating pong devotion, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, salamat po sa umaga na ito, sa hapon na ito, Panginoon, kung saan ay patuloy kayo nagpaparamdam sa amin, patuloy kayo nagpapakilala sa amin. Ama, alam niyo po at wala pong nakatago sa inyo. Aming mga intensyon, aming mga puso, lahat, Panginoon, ay lantad na lantad sa inyo. Suriin niyo po ang bawat puso ng isa, Lord God. At kung meron man po kami mga kasalanan na nagawa na hindi angkop sa inyong kagustuhan, patawarin niyo po kami, Ama. Hayaan niyo po nawa na kami po ay makapagdiig sa inyo at masaliksik namin kayo sa umaga na ito. Gusto ka po namin masumpungan, Lord God. Huwag niyo po sana itago ang inyong sarili sa amin ngayon. Magpakilala po kayo, Ama. Ama, mangusap po kayo sa bawat puso at isip ng bawat isa na makikinig sa araw na ito. Ikaw lamang po nawa ang maluwalhati at wala ng iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Ang ating pong verse ngayon ay matatagpuan sa Acts chapter 5, verse 41. So the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they have been counted worthy of the suffering for grace. For suffering this grace for the name. Okay. So ulitin ko po The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering this grace for the name. Okay. Alam niyo po, itong mga apostles, no, na nakulong dahil nga wala naman silang kasalanan, ay kinount nila to as worthy. Parang mas imbis na magreklamo sila sa Panginoon, bakit kami nakulong? Wala naman kami ginagawang masama, sumusunod lamang kami sa iyo. Instead na ganun ang gawin nila, instead na magreklamo, sila pa ay parang sobrang tiklop tuhod sila na nagpasalamat na sila ay mag-suffer para sa pangalan ng Panginoon. Iulitin po muna natin yung 5 words na pinag-usapan natin sa linggong ito, which is about stand. Tatayo talaga tayo para sa Panginoon. Letter S ay suffer for God. Pag sinabing suffer for God, maaari tayong kasing i-ridicule o pagtawanan tayo ng mga dati nating mga kaibigan o ng mga kaibigan, katrabaho o dahil sa ating pananampalataya. Pero okay lang yon dahil ito naman ay tungkol sa ating pananampalataya. Pero pag tayo ay pinagtatawanan dahil tayo kuno ay Kristiyano pero mali-mali pa rin ang ginagawa natin, patuloy tayo sa kasalanan, ay ibang klaseng pagsasuffer yon. Hindi yung suffering for Christ but suffering for your mistakes yun. Kaya nga po, ang unang-unang letter natin is suffer for God. Kailangan about God. Hindi about sa atin, kundi about sa pangalan ng Panginoon. Letter T is teach no matter what. Sila po, ang mga apostles at that time, pinigilan sila, sinabihan na wag na kayo magtuturo sa pangalan nito. Sa pangalan ni Jesus, hindi kayo magtuturo Pero hindi sila mapigilan. No matter what. Pag tayo ba'y nagturo, dahil ba meron lang, o tayo yung nag-share ng salita ng Panginoon, dahil ginanahan lang ba tayo? O dahil hindi, kailangan natin itong gawin dahil ito ay aking nararamdaman at ito ay aking kasayahan na aking puso, hindi ko ito kayang itago. Pag tayo ay masaya sa isang bagay, meron tayong natanggap na regalo na parang ang tagal-tagal na natin hinihingiling itong regalo to. Pag natanggap natin to for sure, magme-message tayo sa Facebook o kung saan pa para ipagyabang. Tama? Noong natanggap ba natin si Kristo, naranasan ba natin talaga siya sa buhay natin at hindi natin mapigilan ang ating mga sarili na ipagyabang siya? Teach no matter what. I-share natin ang Panginoon kahit ano pang sirkumstansya. Hindi man sa pamagitan ng salita, kundi sa sarili nating mga buhay. A. Abolish fear. Huwag tayong matakot. Makikita natin sa example na nangyari dito na kinulong sila, pero okay lang. Hindi sila nung pinalaya sila ng angel, hindi sila nagsitakbuhan o nagtago kung saan pa, kundi nagstay sila kung saan inutos ng angel na doon sila magpunta para magsalita ng Panginoon. At nung hinuli ulit sila, hindi sila pumalag. Tayo pag, hindi, karapatan ko to, bakit? Ganun, hindi, wala akong ginagawang mali, karapatan ko to. Lumalaban.
Ako lang gusto kong ipaglaban ang aking karapatan palagi. Pero alam nyo, mas lalo tuloy nawawala o hindi nakikita ang Panginoon sa mga buhay natin kung ang sarili natin ang pinipilit natin na ilabas. Kung pagbawalan ka sa isang lugar na magsalita ng Panginoon, huwag ka na makipag-away. Bakit? Bawal ba makipagsalita? Bawal ba mag-share dito? Ano na nangyari? Ay, yung mga nakakita, sasabihin tuloy, ay, nakikipag-away siya, nag-share siya ng pagmamahal, pero nakikipag-away. Di ba po? Kaya po, kung ano man ang gagawin ng iba, paalisin ka dyan kasi bawal mag-preach dyan, away-awayin ka sa church nyo, kung anong sabihin sa'yo, okay lang. Huwag ka pong lalaban, huwag ka pong makikipagtalo dahil iba ang makikita nila. Kaya huwag tayong matakot sila, di ba? Hindi sila natakot. Kaya kahit ano pang mangyari, huwag tayong matakot. Tumayo tayo, kaya nga stand Tumayo tayo para sa Panginoon. Letter N, never doubt. Huwag na huwag po tayong magdududa. Kahit po ang sirkumstansya na ating hinaharap ay kakaiba dun sa ating pinananalangin. Dahil maaaring ang ating pinananalangin ay hindi ang best para sa atin. Ang Panginoon, alam niya kung anong nasa likod. Alam niya kung anong mangyayari. Kaya hindi niya ibibigay sa iyo, kapatid, ang hindi best para sa iyo. Pero yung binigay nga niya sa atin ay si Kristo, mismong anak niya. Mismong siya, ang kanyang sarili. Pinalay niya para sa iyo at sa akin, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung meron mga panalangin tayo na hindi man natutupad, o ang tagal ng ating paghihintay, huwag tayong mawalan ng pagtitiwala. Never doubt. Lastly, kahapon, we do it day by day. Kaya nga po kailangan ng consistency. Hindi po pwede na ngayon ay mainit ka, bukas malamig ka pa sa yelo. Ngayon mas mainit ka pa sa kumukulong mantika, pero bukas pagdating sa pagsisilbi, nagdupay-pay ka na. Hindi po ganon. Ang ating pong service sa Panginoon is regardless of situation, regardless of avenue, regardless kung anong sitwasyon na meron ka. Dahil ang serbisyo natin sa Panginoon ay nasa puso. Kung ikaw ay gana-gana, mainit na mainit ka ngayon, bukas wala, baka naman hindi talaga yun ang nasa puso mo. Baka lang napipilitan ka lang. Baka gusto mo lang gawin ito sa ngayon dahil gusto mo magpakitang tao, gusto mo magpakita na kung ano kakayanan mo bukas. Nagrereklamo ka na, nakakapagod mag-serve. Kapatid, tandaan mo, ang Panginoon ay nakatingin hindi sa nagagawa mo dahil kahit sino pwede niyang ipagawa yan. Kahit sino, kahit nga mga upuan, kahit mga bato, pwede niyang ipagawa na kaya mong gawin. Pero, pinili ka niya for a certain purpose. Pinili ka niya na ikaw ang gumalap dyan. Kaya nga, gaya ng mga sinabi ng Apostles 41, the Apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of the suffering of suffering disgrace for the name. And that name is for Jesus. Kaya it's a privilege to be used by God. Kung ikaw ay napipilitan lang dahil nag-crush ka sa church o meron kang gusto na ka-empleyado na Christian, kaya gusto mo din maging Christian, you have the wrong objectives. You have the right actions, but it's the wrong objectives. Tandaan po natin na kailangan ang objective muna natin, ang puso natin ang maging tama, dahil kung tama ang puso natin, the rest will flow. Hindi ka magagalit, hindi ka magrereklamo, kung anong paggawa sa'yo ng Panginoon, gagawin mo lang ito dahil yung puso mo ay tama. Tandaan po natin ito mga kapatid, there needs to be a consistency pagdating sa ating pagsiserve sa Panginoon, pagdating sa ating pagstand sa Kanyang pangalan. Hindi po pwede na maya-maya magbabago-bago para tayong ningas kubon, hindi pwede ganon. Ang serbisyo sa ating Panginoon ay lubos at dapat galing sa puso. Pag ito'y galing sa puso, ito ay pure. And God is pleased when it comes to our service pag ito ay galing sa mga puso natin. Kaya kapatid, tandaan natin, huwag na huwag tayong maging consistent. Stand. Let's pray. Father in heaven, salamat po sa pagkakataon na kami po ay nag-aaral ng salita. Salamat Panginoon na ikaw po ay palagi namin nagre-reveal ng yung mga kagustuhan sa buhay natin. Tulungan niyo po kami Panginoon sa mga panahon na kami po ay nagda-doubt o nawawalan po ng stand. Nasusway kami ng mundong ito. Na kami po ay talagang umangkla lamang sa inyong pangmamahal sa amin. Wala pong iba. Wala po kami kakayanan, Lord, kung wala ikaw. Dahil sa inyo na kami sumusuko. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Gamitin nyo kami ng lubos-lubos para sa ikabubuti at ikaluluwalhati na iyong pangalan. Ito po kami samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, if ikaw ay nagdadalawang isip kung paano kang gagamitin ng Panginoon, makipag-need ka sa Kanya. Pag-usap ka. Siya mismo ang magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Matuto ka lang makinig.
Huwag yung puro lang tayo salita ng salita. Makinig din tayo sa Kanya. God bless you. I'll see you again tomorrow. Bye!